Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, kamusta po tayong lahat? Ngayon po ay araw po ng Lunes. At tayo po ay may panibagong pag-aaralan po ngayon. May panibago po tayong topic. At bago po yun, tayo po ay minsan pa manalangin. Sige po, yuko po tayong lahat. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus Lord, tinataas namin sa iyo ang mga pag-aaralan namin sa hapon na ito. Hinihiling namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Mangyari ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming hinihiling, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa next na topic po natin ngayong week. Sabi niya pong ganun dito, 7 ways Jesus is your I am. Sabihin po natin sa mga katabi natin, kung tayo po ay may mga katabi, 7 kaparaanan. Yan. Na si Jesus is your I am. Yan. Ngayon po, ito po yung pag-aaralan po natin sa hapon po na ito. Yan, pag sinabi po kasing I am, ito po ay personal name ng Diyos. Yan, ito po ay isang title or titulo o may nagmamay-ari or saying by which Jesus identified himself. Dito po sa konting background po ng I am, sa Exodus pa lang po ay binabanggit na po yung word na I am, yung pangalan po ng Diyos. Sabi niya pong gano'n dito sa John chapter 8 verse 58, si Jesus po, in-apply niya po yung word na I am. To himself, he claims to be God. Hindi po helper ng Diyos, kundi hindi rin po great teacher, but the divine, eternal, pre-existent, infinite, perfect being. He is Israel's God. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yan, yung word po na I am, dito po sa book ng John or sa gospel po ng John, dito po natin makikita yan, kung paano pinaliwanag yung word na I am. Sabi niya po ganun dito, He is God, yung ibig sabihin ng I am. He is God and He is the God of Israel. Yan, sa lahat po ng background from Old Testament, yung word na I am ay pinupoint po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus dito po sa New Testament. Ngayon po, pag-aaralan po natin sa hapon po na ito ay yung word na I am. Yan, isang purpose po ni John the Apostle or John the Beloved, ang sumulat po ng John. Sinulat niya po ito, ang purpose niya o ang layunin niya ay para maniwala po ang mga tao sa Panginoong Jesus. Especially ang mga Hudyo, alam naman po natin na hindi po sila ganon katiwala sa Panginoong Jesus. Dito po sa John chapter 20 verse 31, magbigay lang po ako ng mga ilang verses. Sa John chapter 20 verse 31, yan, kung tayo po ay may mga Bible, sundan niyo po ko. Sabi niya po ganun dito, ngunit ang mga nakasulat dito, yan, dito po sa Bible, ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.
Amen? So, number 1 po na ways Jesus is your I am. Sabi niya dito, number 1, I am the bread of life. Alam ko po, natatapik na po natin ito sa mga kanya-kanya nating simbahan. Hayaan po natin na mapakinggan po natin muli. Ngayon, ano po bang ibig sabihin na I am the bread of life? Dito po sa Exodus chapter 16, verse 12, kung mababasa po natin yung context po na ito from verse 1 up to 36, ito po yung time na nagpaula ng Diyos ng mana sa mga Israelita. Ito po yung mga panahon na sila po ay naglalakbay. Pero dahilan sa kaka-complain, dahilan sa kaka-reklamo nila, sila po ay tumagal. Amen po? Imbis na 40 days lang, naging 40 years. Amen? So, ngayon po, sabi niya pong ganoon dito, yung number 1, I am the bread of life. Dito po sa Old Testament, pinapatunayan na at ipinapakita na kung sino po ang ating Panginoong Hesus. Dito po sa Exodus chapter 16, verse 12, basahin ko lang po. I have heard the people's complaints. Now tell them, in the evening you will have meat to eat. Sa gabi, ang kakainin daw po nila ay mga karne. At sabi niya po dito, and in the morning, you will be filled with bread. Sa umaga naman, ang kakainin po ng mga Israelita ay tinapay o yung tinatawag na mana. Then you will know that I am. Sabi niya pong ganun dito, then you will know that I am the Lord your God. Dito po sa Old Testament, makikita po natin yung word na I am na nasisimplify po. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus dito po sa New Testament. Nagkaroon ng fulfillment, nagkaroon ng kaganapan dito po sa New Testament. Ngayon po, dito po sa, balik po tayo dito sa yung mana. Yan, pag sinabing mana, ito nga po yung kinain po ng mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa wilderness. Ngayon po, yung physical bread o yung earthly bread, yung pang araw-araw na kinakain po natin, ito po ay temporary lang. Yan, yung mga physical na pangangailangan po natin, ito po ay panandalian lang. Hindi po ito pang matagalan. Ngayon po, punta naman po tayo dito sa New Testament. Yan, ano ba ang ibig sabihin ng I am the bread of life? Dito po sa John chapter 6, verse 35. Punta po tayo dito sa verse po natin. Dito po sa NLT version, ang sabi niya pong ganun dito, sa John 6:35, Jesus replied, I am the bread of life. No one who comes to me will ever be hungry again. Those who believe in me will never thirst. Dito po sa verse 48, yes, I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the wilderness. Sino po yun? Yung mga Israelita. But they all died. Kaya nga po yung physical na bread, yung earthly bread, ay temporary lang po ito. Ngayon po, sabi niya pong ganun dito sa verse 50. However, the bread from heaven gives eternal life. Sino po ba ang nanggaling sa langit na bumaba dito sa lupa? Walang iba kundi Amen. Sabi niya dito, however, the bread from heaven gives eternal life. Kaya nga, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus, bilang Diyos, Panginoon niya at tagapagligtas niya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi niya pong ganun dito, to everyone who eats it. Wala po siyang itinataboy. Ang sino mang lalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy. Sabi niya, I am the living
bread. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. That came down out of heaven. Wala pong bumaba sa langit, kundi ang ating Panginoong Hesus, upang tayo po ay iligtas at bigyan tayo ng satisfaction. At sabi niya dito, yung heavenly bread ay bumaba. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng tunay na contentment. At siya ang kasapatan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po. Ang sabi niya pong ganun dito, ang ino-offer sa atin ng Diyos. Kung nung Old Testament, ang ino-offer ng Diyos ay yung mana para subukin yung mga Israelita. Amen po. Gumawa ng mga milagro ng himala ang Diyos. At hanggang ngayon po ay gumagawa pa rin po ng miracle ang Panginoon. At ito po yung magandang bagay sa pinag-aaralan po natin. Si Jesus po ay bumaba dito sa lupa para bigyan po tayo ng contentment. Dahil ang magbibigay sa atin, yung mga kakulangan sa atin, siya lang po ang magbibigay nito. Siya ang kasapatan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po. Kaya nga, dito po sa The Message translation, basahin ko lang po saglit. Yan, dito po sa Message translation, may sinasabi po siya dito sa John 6:35. Dito po sa The Message translation, ang sabi niya pong ganun dito, na once na tayo po ay lumapit sa Panginoong Hesus, yan, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, hindi na po natin mararanasan yung kagutuman dito sa mundong ito. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung spiritual na bread, yung spiritual na pangangailangan po natin mga tao. Amen po. Kaya nga laging sinasabi ng mga tao, 'di ba, kapag nagsosolve po tayo na parang may kulang sa akin, parang may kulang sa akin na parang may something na may hinahanap. Amen po. Kaya nga lalo ngayon magka-camping, tama po. Yan. Maging gutom tayo sa presensya ng Diyos. At naniniwala po ko, nakakatagpuin tayo ng Panginoon. Amen po. Yung presensya ng Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng satisfaction. Dito po sa John 6:35 sa The Message translation, basahin ko lang po. Jesus replied to them, dito po sa Amplified muna, I am the bread of life. The one who comes to me will never be hungry, and the one who believes in me as Savior, yung open, close, and parentheses, will never be thirsty. For that one will be sustained spiritually. Amen po. Kaya nga sabi niya dito sa verse 48, yes, I am the bread of life. Ang ganda po, no, na nung pinag-aaralan ko po ito, parang sa una pa lang po kasi nakaka-touch na dun sa Old Testament, yung word na I am, yan, yung mana, bumaba dito sa lupa, yan, si Jesus na mismo ang bumaba dito sa lupa para magkaroon tayo ng satisfaction. Amen po. Ngayon po, sabi nga pong ganun dito, sa The Passion Translation naman po, yan, the more na tayo po ay lumalapit sa Panginoon, the more na nawawala yung kagutuman natin dito sa mundo, the more na inilalapit natin yung sarili natin sa Diyos. Kaya nga po tayo nagpe-prayer and fasting. Amen po? Ngayon, sabi nga ganun dito, the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nawawala yung kagutuman o yung sariling desire, yung sariling kagustuhan natin dito sa mundong ito. Kasi si Jesus lang ang tanging magbibigay sa atin ng kasapatan. Amen po. Ngayon, pangalawa naman po tayo. 7 ways Jesus is your I am. So, pangalawa na po tayo.
I am the light of the world. Dito po sa Exodus chapter 13 verse 14, isang in-emphasize niya po dito ay yung pillar of fire. At dito po sa New Testament, sa John chapter 8 verse 2, yan, basahin ko lang po sa inyo, verse 12. John chapter 8 verse 12. Jesus said to the people, I am the light of the world. If you follow me, you won't be stumbling through the darkness because you will have the light that leads to life. Dito po sa Tagalog, sabi niya pong ganun dito, sa John chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya nga po nung panahon na tayo po ay wala pa po sa Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap bilang Panginoon sa sarili nating tagapagligtas, magulo ang buhay natin, madilim, amen po. Kaya nga si Jesus po ay bumaba dito sa lupa, nag-o-offer sa atin na siya po ang light ng mundong ito. Kaya nga tayo po ay tinawag na Christian kasi nagliliwanag na si Jesus sa buhay po natin. Amen po. Sabi niya po dito, Jesus says, those who follow Him. Ano yung follow Him? Yung light, yung pillar of fire, dun sa Exodus, sa Old Testament, nung mga panahon na naglalakad sila sa wilderness. Yan, syempre, madilim po yun. Hindi nila makikita yung daanan. Kailangan nila ng ilaw at ang nagiging ilaw nila ay yung pillar of fire. Ngayon po, dito sa New Testament, ang nagiging ilaw po natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Nagkaroon ng kaganapan dito po sa New Testament. Sabi niya dito, kapag sumunod tayo sa Panginoon, magkakaroon ng liwanag ang buhay po natin. Ang buhay na magulo noon, ngayon nagkaroon na ng kaayusan dahilan sa Panginoong Jesus. Amen po. At kapag ka Jesus tayo sumunod, hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak, hindi ka masasaktan, at hindi ka niya iiwan. Because He is all with us. Amen po, God is with us. Sabi niya po dito, number 1, I am the bread of life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang kasapatan sa lahat ng mga pangangailangan po natin. Amen. At pangalawa, I am the light of the world. Siya yung magbibigay sa atin ng liwanag. Kapag magulo na, pag hindi mo na kaya, siya ang magbibigay ng liwanag. Amen po? Kaya nga, huwag kang lalayo. Huwag po tayong lalayo sa ilaw. Kasi siya yung liwanag po natin. Siya yung pag-asa natin. Alam niyo po, last ko po dito sa yung kanta. Yeah, may kanta po yung yung Here I Am to Worship, siguro yung lang po, yung stanza niya. Sabi niya doon, light of the world, who step down into darkness. Yan. Hindi ko siya masyado kabisali. Yan. Sabi niya pong ganun dito, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus lang ang tanging pag-asa natin. Kapag magulo, kapag sobrang dilim na ng sitwasyon, marami ng struggle, problema, ang Panginoon po ay nag-o-offer sa atin na siya ang liwanag sa madilim na buhay po natin. Amen po. So, glory to God kasi 2,000 years ago bumaba ang bread of life dito sa lupa para bigyan tayo ng kaliwanagan sa buhay po natin at ng kaligtasan. Amen. So, God bless po ulit sa bawat isa at sa mga susunod po na araw, itatapik po yung mga ilan pa na patungkol po sa mga bagay po na ito. I hope po na tayo po ay napagpala sa hapon po na ito. At minsan pa po tayo po ay manalangin. Yuko po tayong lahat. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus Lord, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Salamat o Diyos dahil 2,000 years ago,
Ikaw ay namatay at nabuhay sa pangatlong araw para sa amin, para bigyan kami ng buhay na walang hanggan. At ikaw ang aming kasapatan sa mga pangangailangan namin. Salamat o Diyos, dahil ikaw ang siyang nagiging ilaw namin sa mga daan na madilim, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga oras na ito. At Lord, patuloy na ingatan at ang pabor mo ang makita sa buhay ng mga anak mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat at God bless po ulit. Ingat po tayong lahat at kita-kits po tayo sa nalalapit po nating mid-year camp ngayong July 19 to 22. Maraming salamat po.